Hello! Ngayon, pag-uusapan natin kung anong item ang una mong i-upgrade to Legend guys bilang isang player sa Rohan 2. So dito sa larong ito, kumikita tayo ng crowns at ang crowns ay pwede natin mabenta. So dapat pag-isipan natin mabuti kung anong item ang una nating i-legend. So ang weapon at ang mga accessories guys ng earrings tsaka ring nagbibigay ng attack at yung mga armors naman at necklace nagbibigay ng defense. So ano nga ba yung unahin? Panoorin nyo yung video na to guys hanggang sa huli. Paghabol nyo guys ang crowns at cash out, unahin nyo ang weapon i-upgrade kasi nagbibigay ito ng attack at skill power. Aside sa weapon guys, i-upgrade nyo na rin yung inyong earrings at rings. So ang earrings at rings tagdadalawa yan guys ha. So bali 5 na yon. After naman ma-upgrade yung mga accessories na to, tataas na yung damage mo, i-upgrade mo na rin itong gloves. Kasi ang gloves guys, nagbibigay siya ng attack speed na stat pag na-legend mo siya. Huwag nyo na rin kalimutan guys na magsuot ng helmet guys. Kasi kahit ancient lang yan, nagbibigay siya ng magic penetration na nagpapataas ng damage. Importante siya guys. So kung kayo naka-level 90 pa lang na helmet, maliit yung damage output nyo dyan. Kung ito ang unahin mo guys, tataas yung damage output mo sa crown farming at sa boss hunts na rin. Ngayon, ano naman ang uunahin mo pag gusto mo habulin ng EXP guys? Unahin mo ang weapon kasi damage ito. Next dyan is yung armor para masuot mo agad yung common monster reduction na importante sa farming para makaakyat ka sa higher mobs. So ang next naman dyan is yung pants. Kasi yung pants guys, dapat masuot mo rin yan kasi defense yan. Aside from that, pen resistance, napaka-importante. As you can see sa atin, meron tayong magical tsaka physical kasi may mga mobs din naman na magical guys, hindi lang puro physical yan. Next is yung gloves kasi defense yung bigay niya at the same time may attack speed din. So nakakabilis siya ng pag-farm ng EXP. Pati na rin yung magic guys, yung helmet, magic penetration. Importante din yan no, para mabilis yung farming kahit nasa mataas ka na mob. Pag na-upgrade nyo na ito guys, kahit wag nyo muna i-upgrade yung boots guys tsaka necklace, unahin nyo muna yung accessory. Kasi pag kaya nyo nang tangkihin guys or piso na yung damage ng mob sa'yo, ang kailangan mo is yung attack guys na bigay ng 2 earrings na ito at rings. Ang purpose lang naman dyan guys is para ma-maximize mo ang makukuha mong EXP sa mga high mobs na yon. At tsaka mo na isunod yung necklace at ang boots. So bakit nga ba importante na mataas yung damage output mo sa boss hunts? Kasi guys, pag mataas yung damage output mo sa isang boss, sa pagpatay ng isang boss, mas malaki ang bigay na crowns nito sa'yo. Para lang yung naka-pie chart guys, no? Depende sa percentage or damage output ng isang player or party, kung naka-party man kayo. At the end of the day guys, depende lang yan kung ano yung priorities nyo. Yung crowns ba at yung pag-upgrade ng equipments or yung EXP guys na nakukuha nyo sa mobs at yung codex na mga higher level mobs. So depende yan kung anong priority nyo at kung ano yung gusto mong unahin, buuhin ba yung codex or mag-farm ng maraming crowns. So basically guys, dito naka plus 25 tayo na weapon, MCDI and boss damage guys. So kaya nagpa-farm tayo sa elite. For your information, ang elite monster ay consider na isang boss monster. So ang increased boss damage ay malaking tulong sa pagpatay nito. At kung nakikita nyo guys, ang suot natin ay isa lamang ancient na helmet. Kasi yung legend natin na helmet, naka-physical siya guys. Para sa Day and Night, pang PvP natin iyan, nireserba ko yan. Kaya ngayon, naka-ancient lang tayo ng helmet kasi kaya ko naman tangkihin yung mga mob sa baba, yung mga low level mobs. So ang kailangan ko sa helmet na yan is yung magic penetration. Yun lang naman guys no, dapat marunong kayo maglaro ng stats. Pure defense is enough. Hindi mo na kailangan guys ng more defense kasi masasayang na lang yung stats na yon. Pwede ka na mag-focus sa offensive. Pero sa PvP, marami talaga dyan na masakit. Kaya importante talaga yung defense guys sa PvP. Yun yung isipin nyo. So yun lang guys para sa video kong ito. Sana nagustuhan nyo guys. At sa mga hindi pa naglalaro ng Rohan dyan, come play Rohan 2. Join with us guys if you want to have fun or earn. So both of that guys, you can do it here in Rohan 2. Salamat sa pakikinig. Don't forget to like and subscribe to Brothers TV.